bakit kinakailangan pang manlinlang at bakit hindi nila sabihin kung ano talaga ang nais silang baguhin sa Saligang Batas nang maintindihan ng taong bayan at makita ng taong bayan kung sang-ayon ba sila doon sa kanilang ginagawang inisyatibo. Di ba? Bakit na naman itinatago ang tunay na layunin kung sila ay tapat sa taong bayan? O, di ba? So ngayon, kapag sinabi ko na dapat patunayan na ni Presidente that he is in charge, dahil pag hindi po niya pinatunayan na siya ay in charge, na dapat sumunod sa kanya ang presidential insan na sa speaker, na sinusuway siya palagi, yan po ay imbitasyon sa militar na sila na ang mamuno because no one is in charge. At ayaw po natin yan. Ang sinisisi ko yung mga nasa likod na nagsasamantala sa kagutuman ng taong bayan para makuha ang pirma na ninanais nila para magpasasa sa pwesto at sa kapangyarihan. Sakim po kayo. Hindi ko maintindihan ba't hindi nagpapakatotoo kasi si Speaker at ang kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. Thank you very much. Personal interest. PI talaga! Yung PI nyo! PI talaga kayo! yung controversial na People's Initiative. Nagkaroon po PI, ha? Politicians Initiative. Attorney, napanood ko sa Senado, yung time na naglabas sila ng resolusyon, kumbaga o manifesto, na dismayado sila sa pangyayari at binabawi na nila ang kanilang resolusyon, no, doon sa pag-aamyenda sa charter, yung paggawa ng charter change. At nakita ko, first time ko yata nakita doon si Senador Joel Villanueva na galit dahil parang inaapakan, binababoy, binabastos ang mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa kabila ng matinding pag-uusap, itinuloy pa rin itong People's Initiative kung saan nakapaloob doon na parang tinutunaw, hindi ko lang alam kung tinutunaw o gustong tunawin talaga, tinatanggal ang kapangyarihan, ang boses ng Senado sa usapin ng pagbabago ng konstitusyon. Anong masasabi mo rito, Attorney? Well, talaga naman kung ako ay isang senador, no, talagang mabubuisit ako dyan. Kabuti-buting nag-usap na sa harapan mismo ng presidente na ititigil na yang talagang skandalosong bribery initiative na yan na ginagamit ang salapi para makakalap ng mga lagda, no, para sa isang pagbabago sa Saligang Batas na talagang gagawing pipit bingi ang Senado para sa gayon mabago nila, tanggalin ng Senado at gawing Prime Minister ang Speaker. Talaga namang nakakagalit yan. Kung ako yan, manggagalaiti rin ako dahil mantakin mo, nag-usap na sa harap pa mismo ng Presidente. Kaya nga sabi ko, who is really in charge? Mantakin mo, usapang mabuti, usapang in good faith, witnessed by the President, tapos susuwayin. Bakit ganun? Ano bang tingin ni Speaker kay Mr. President? Tau-tauhan lang ba ang tingin niya kay Mr. Speaker? Kay PBBM? Pero talagang ang tanong, bakit niya tinitignan na parang tau-tauhan lang ang Presidente? At bakit niya tinitignan na parang tau-tauhan din yung mga senador na merong mandato galing sa buong sambayan ng Pilipino, hindi lang sa mga taga-Tacloban? Hindi ba dapat naman dahil dun sa mandato binigay ng taong bayan sa mga senador neto, minimum 16 million votes, dapat malang kahit papano bigyan ng respeto yan? Ako ganyan ang aking pagtingin dahil ako mismo nabigo kunin yung mandato, no? Kahit ano pang pula natin dyan sa mga senador na yan, nakakuha sila ng mandato at sa demokrasya, importante yung mandato na yan. Hindi dapat binabaliwala, hindi dapat binabastos na nakipag-usap na sa harapan ng presidente tapos babaliwalain ang usapin. Ano na nangyari dun sa usaping lalaki? Ano na nangyari dun sa negotiating in good faith? Lahat ba tayo ngayon nagsasaksakan na sa likod? Bakit naman ganun? Kung hindi tayo tutupad sa mga usapin, sa usapang matino, ano mangyayari sa ating bayan? Kung lahat tayo ibang sasabihin, pagkaharap ang mga senador, pag nakatalikod na, iba pa rin ang gagawin. Mali po talaga. Hindi na po talaga yan tatanggapin ng taong bayan. No? At talaga pong nasisira na ang imahe ng Kamara de Representante dahil wala man lang silang paninindigan, walang isang salita. Bakit kung hindi naman pala sila sang-ayon na itigil ang pirma, bakit sila pumayag?
Abay, sinabi pa, sige, susunod na lang kami sa gagawin ng Senado. Yung pala, gagalaw sila ng sariling galaw. Ano ba yan? Wala nang good faith pagdating sa mga negotiation. So tama lang na bumitiw sila dun sa kanilang kasunduan. Dahil hindi naman sumunod din ang Kamara, lalong-lalo na ang speaker. So ang tanong ko nga talaga, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi lang sinusuway ni speaker ang kanyang pinsan na si PBBM, lantaran pang binabastos kasi pagbastos yun na ang witness sa usapan ay ang presidente mismo tapos hindi mo tutuparin ang pinagkasunduan sa harap ng presidente mismo. Ang tanong, sino ngayon na magtitiwala kay Mr. Speaker kung siya ay tumalikod sa kasunduan, nakaharap pa ang presidente nung ito'y ipinasok? Sige nga, meron pa bang magtitiwala sa kanya? Sa kanya mga sasabihin? Paano pa siya mag-a-aspire na maging prime minister man lang kung makikilala siya bilang isang taong walang salita, walang paninindigan? Aber, mali po yan talaga. Kahit saan mong anggulo tingnan, kapag nakapagkasundo, dapat tinutupad ang pinagkasunduan. Ang Kamara, ang particular si Congressman Salceda na nabanggit na nakumpleto na nila yung pirma na kinakailangan para sa People's Initiative. Ngunit may pahayag itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na kukwestiyonin niya sa Korte Suprema ang naturang itong galaw ng COMELEC naman, Commission on Elections, kung bakit patuloy na tumatanggap ng mga lagda para sa People's Initiative. At tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, marami ding sasama sa kanya. Wala pang petition din wala pang formal na petition. Di ko lang alam, binigyan ng dagdag trabaho ang COMELEC, wala pa namang petition. Well, doon nga po ako na nagtataka, no? Bakit sinabi ni chairman na ministerial, na wala silang choice kundi tanggapin? Wala pa silang jurisdiction Pwede ka bang tumanggap ng mga filings kung wala ka pang jurisdiction? Di ba hindi? Dapat yan, binabasura muna. Aanhin namin yan, papel lang yan, marami na kaming papel. Pwede ba i-recycle nyo nila yung papel na yan dahil sayang, galing yan sa puno. Sinasayang yung mga puno natin kung saan ginawa yung mga papel na yan. Pero habang wala pang jurisdiction ng COMELEC, walang kahit sino na dapat naghahain ng kahit ano sa kahit ano opisina ng COMELEC. At ang COMELEC, hindi dapat tumatanggap. Kaya tama po yung pinaplano ni Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel na, alam nyo naman yan, nung kami po ay nag-bar ng 1990, siya po ang aming number 1 sa bar exam. At sinabi pa ni Senator Pimentel, attorney, na dapat kausapin muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang insan, Speaker Martin Romualdez, na itigil na itong People's Initiative na sabi pa ni Senator Pimentel ay siya, yung speaker, ang nasa likod nito. Tapos na nga Ayun na nga Ang problema, para kakausapin muli yan. Nakipag-usap na nga Nagkaroon na ng usapin Ayaw lang talaga tumupad. So para doble insulto sa presidente na susuwayin for a second time around. Ano ba talaga ang hawak talaga ni Mr. Speaker kay PBBM? Nalantaran niyang binabastos ang ating presidente sa pamamagitan ng pagsuway sa mga kasunduan na talagang binuo, nakaharap ang presidente. At itong mga kasunduan naman niya ay hindi mga ordinaryong mga mamamayan. Merong mandato galing sa taong bayan na sangkatutak ang Pilipinong bumoto sa kanila kung ikukumpira mo sa bumoto sa kanya dyan sa kanyang syudad ng Tacloban. Bakit ganon? Kaya tuloy iniisip ko talaga, sino ba talaga in control ng Pilipinas? Tignan mo, ang foreign policy kung paano awayin ng China, yan po ay gawain din ng pinsan ng presidente na Romualdez din, na ating ambahador sa China, sa Amerika. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ambahador sa Amerika ang pinaghihimasukan ay ang China. Tapos itong pirma, sinabi ng itigil, itinuloy. Yung pagre-resort nga sa charter change ng economic provision, sinabi na ng presidente, hindi ko kailangan yan para magkaroon ng pag-unlad. At naging maunlad naman tayo so far na nanunungkulan ng ating presidente. Isinuway din. Meron pa. Sinabi na ni presidente na hindi makipagtulungan sa ICC, pero nagsalita ang ating Secretary of Justice na matalik na kaibigan at fraternity brother ng Speaker, itutuloy niya
dahil meron daw House resolution. At dito sa SMNI, tayo lang ang sumuporta sa kandidatura ni Presidente Bongbong Marcos. Tayo pa ngayon ang giniit ng NTC dahil nga po sa resolusyon na sinulong sa Kamara sa liderato rin ni Mr. Speaker. Ano ba yan? Galit ba siya kasi ang ating sinuportahan lang ay ang PBBM at di natin sinuportahan kanyang kandidatura sa Tacloban? Kinakailangan pa ba nating suportahan yung kanyang kandidatura sa Tacloban? Samantalang siya naman ay ilang taon na siyang naninilbihan bilang kongresista ng Tacloban, hindi niya kinakailangan ng tulong. Minsan lang naman na nagwagi dyan yung isang mamamahayag din na Ted Pailo, no? Pero isang termino lang yun. Puro Romualdez naman ang nakaupo dyan sa Tacloban, sa syudad ng Tacloban. Attorney. Oh. Itong People's Initiative, malinaw pa lang doon sa pangalan na dapat ang taong bayan ang mangunguna talaga nito compared doon sa CONAS and CONCON na ang Kongreso. If ever ba na mapatunayan ang nasa likod nito ay mismong mga mambabatas, magiging ano ba ito? Void? Well, pwedeng hindi aksyonan ng COMELEC. Kasi nga, yan ay taliwas sa intensyon ng ating saligang batas sa pagkakaroon ng People's Initiative. Kasi yan po ay a way of institutionalizing people power na nangyari noong 1986. Na ang taong bayan na ang pwedeng magsabatas ng mga batas at mag-propose ng amendments sa ating saligang batas. So kapag yan po ay hindi People's Initiative, kapag yan po ay bribery initiative, pag politicians initiative yan, hindi po yan People's Initiative at hindi dapat bigyan ng pansin ng COMELEC, no? So dapat ibasura po yan kung mapapatunayan talaga na hindi naggaling sa taong bayan ang inisyatibong ito. May sinabi pa dito si Congressman Joey Salceda na kanyang ang ipinagmalaki rin na umabot na sa 12%. Ang sabi niya dito, January 24 ito, no? Sabi niya, as of last night, we've reached, nakuha namin ang 12.1% threshold. Bakit namin? Ba dapat ang taong bayan, yung kung sino man yung nag-organize niya na hindi taga-kongreso, yung dapat na... Tama ka dyan, partner, no? At saka syempre, meron kasing denial na si Speaker daw ang nasa likod dito. Samantalang, yun na nga, pinakita na ang pruweba ni Super Ate to the President na talagang lahat ng instruksyon sa mga kongresista na mangalap ng pirma, na kumuha ng abogado sa kanilang mga distrito ay nanggaling sa tanggapan ng Speaker. Denial pa. Tapos ngayon, kung hindi talaga naman nanggaling yan sa Speaker, bakit alam ni Congressman Salceda kung ilan na ang nakapirma dyan? At siyempre, wag natin kalimutan, ang orihinal na nagbunyag ng pagbibili ng mga pirma ay si Albay District Congressman Edsel Lagman, na kababayan mismo ni Joey Salceda dyan sa Albay. Di talagang ang ginamit na pruweba na gumagamit ng salapi para manghalap ng pirma ay dyan sa Albay, dalawang kongresista na ang nagpapatunay na alam nila kung anong nangyayari dyan. Yung isa nagrereklamo, yung isa naman sinasang-ayunan. Diba? Attorney, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Lambino case, patungkol pa rin dito sa People's Initiative, nabanggit doon, and I quote, "The Constitution requires that an initiative must be directly proposed by the people in a petition," meaning that the people must sign on a petition that contains the full text of proposed amendment. Pero dito sa pahayag ni Salceda, sabi niya, we've reached, nakuha namin ang 12.1%. Pero nung tinanong din siya patungkol dun sa manifesto ng lahat ng mga senador, medyo hindi siya sold out doon at sinasabi niya, and I quote, "Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 na tao. Kung 6 sa kanila, the way they want it, only 7 senators can trump the voice of the 12% of the population." Nagtutugma ba ang naging pahayag na ito and naaayon sa naging pahayag din ng Korte Suprema sa Lambino case? Sintonado po yan. Bakit? Kung yan nanggaling na inisyatibo ng taong bayan, bakit kinakailangan bumili ng pirma? Bakit kinakailangan naman nilang na ang pinipirmahan nila para sa ayuda? Di ba? Dapat yan, ini-explain sa taong bayan kung ano yung nais na mangyari nila.
na pagpapropose ng amendments ang ating Kongreso, voting jointly ang mga mambabatas para sa ganun, mawalan ng boto ang 24 na senador dahil 318 nga ang miyembro ng Kongreso ngayon. Di ba? Kung initiative yan, hindi ka manunuhol, hindi ka manlilinlang, sasabihin mo talaga kung anong gusto mong amendahan at kung bakit. At ang nakapagtataka nga, ang gusto lang nilang amendahan ay yung proseso ng botohan pagdating sa Constituent Assembly. Hindi naman nila sinabi kung ano talaga yung mga specific na provision na gusto nilang baguhin sa pamamagitan ng joint voting ng Kongreso at ng Senado. At syempre, nararayan na yung katotohanan na ang babaguhin nila yung sistema ng gobyerno na magiging parlamento, na bubuwagin ng Senado at bubuwagin ang presidency at papalitan ng Prime Minister. Sa naging privilege speech ni Senador Joel Villanueva kamakailan ay talagang galit siya. Sabi niya, meron akong mga pangalan at ang mga pangalan na ito ay pangalan ng congressman, pangalan ng opisina ng congressman, pangalan ng mga staff ng mga congressman. Sa tanongan niya, ito ba'y nagkataon lang na lahat ng kanyang mga nakuhang mga source, congressman ang mga involved? At sabi niya, handa niyang ibulgar kung sino-sino ang mga ito, lalo na doon sa lugar niya sa Bulacan. Dahil sinasabi niya na sa 2 dekada hindi nagkaroon ng representante dyan sa Senado na mula dyan sa Bulacan. Tapos ganun pa ang mangyayari na parang nilulusaw ang kanilang kapangyarihan. Well, alam mo, hindi ko maintindihan ba't hindi nagpapakatotoo kasi si Speaker at ang kanya mga kasama sa mababang kapulungan. Aminin na kasi. Sabihin na nila, kami leaders. Ito yung nanggagaling pa rin sa taong bayan, pero kami mga, kumbaga, namumuno sa aming mga tupa. Dahil kami ang kanilang mga representante at ito ang kanilang hinain. Pero habang sila yung nagsisinungaling na wala silang kinalaman dyan, na alam naman ng lahat kung sino nagbibigay ng pera at kung sino nangangako ng ayuda kapalit ng pirma, lalo magdududa ang taong bayan. Kasi pag ikaw ay hindi mo malang inaako ang talagang ginagawa mo, ang tanong bakit? Diba? So magpakatotoo po tayo dahil alam nyo naman, the truth shall set us free. Kung aaminin nyo na dahil kayo naman ang representante ng mga distrito at namumuno lang kayo sa kagustuhan ng taong bayan, maintindihan po namin yun. Pero habang kayo po ay nagdi-deny, ang tanong, bakit kinakailangan na i-deny ang katotohanan na alam naman ng taong bayan ay katotohanan? Sinasabi, attorney, nitong PERMA, o itong People's Initiative for Modernization and Reform Action Grupo na nasa likod nga nitong sinasabing signature campaign at din yung ad na pro-Chacha na ipinalabas po sa ilang network, ay may mga paliwanag tungkol doon sa pagbabago sa ating konstitusyon sa mga form na ipinapakalat nila. Yun ba'y sapat para maging basihan na alam na ng taong bayan ang tungkol sa Chacha? Hindi nga kaya dapat talagang i-verify yan ng COMELEC. Assuming tama ang giniwala na nagtanggap sila ng pirma na wala pang petisyon, na sa tingin ko ay hindi. Hindi po sang-ayon yan sa proseso ng pirma. Dapat magkaroon pa rin ng verification ng COMELEC. Ito ba talaga yung pirma mo at hindi lang yan? Naintindihan mo ba kung ano yung pinirmahan mo? At dyan nga lumalabas na hindi nila alam kung ano yung pinirmahan nila. Nalinin lang sila. Nakala nila pang ayuda, akala nila i-update lang ang kanilang signature sa COMELEC, akala nila para sa lahat except for sa pagbabago ng salaging batas. Isa pa po yan. Kung talagang tiwala ang Speaker at ang kanyang mga kasama sa mababang kapulungan na tama ang kanilang ginagawa, bakit kinakailangan pang manlinlang at bakit hindi nila sabihin kung ano talaga ang nais silang baguhin sa salagang batas nang maintindihan ng taong bayan at makita ng taong bayan kung sang-ayon ba sila dun sa kanilang ginagawang inisyatibo. Di ba? Bakit na naman itinatago ang tunay na layunin kung sila ay tapat sa taong bayan? O, di ba? So habang nagdi-denial king and queen sila, habang hindi nila sinasabi talaga at iniexplika sa taong bayan kung ano ang tunay na anyo ng kanilang pagpapapirma, lalo tayo nagdududa kung anong tunay na intensyon ng ating Speaker at ng ating mga kongresista. Sinasabi din ng grupong ito, itong PERMA, attorney, na marami sa mga mamamayan ang interesado daw dito sa Chacha. Pero iba namang yung lumalabas sa mga survey, 1% lamang
ang baga nagkaroon ng interest dito sa Chacha. Anong Kaya klase bang mga tao ang pinagpapipirma nitong grupong ito? Ibig Nasa anong sabihin- klase? Class A, B, D, C, D ba? O ano bang, sino ba dapat di ba dapat lahat ng klase magpapirma sila? At iba kasing lumalabas sa survey Hindi Well, kaugnay. Huwag nating sisihin ng taong bayan na hindi nila talaga chinecheck kung anong tunay na pinipirmahan nila. Meron na pong survey na ang pagkagutom sa ating kasaysayan ay pinakamatindi ngayon sa administrasyon ni Presidente BBM. Kung talaga ang pagkagutom ay pinakamatindi sa mga panahon ngayon, masisisi mo ba yung taong bayan kung pipirma sila kapalit ng konting salapi at kapalit ng pinapangakong ayuda? Hindi. Hindi ko pa kayo sinisisi, taong bayan. Ang sinisisi ko yung mga nasa likod na nagsasamantala sa kagutuman ng taong bayan para makuha ang pirma na ninanais nila para magpasasa sa pwesto at sa kapangyarihan. Sakim po kayo. Maintindihan ko na ibig sabihin ng constitutional crisis. Pero ang katutunayan yan, bakbakan ngayon ng Senado at ang Kamara. Kaya nga nagtataka ako imbis na nagkakaisa tayo pagsulong ng legislative agenda, natitigil, napaparalyze ang lawmaking process dahil nga bakbakang politiko ang nangyayari. Now, pagdating naman kay Presidente, naku Mr. President, dati ang kaaway lang ni Mr. Speaker ang Vice President. Ngayon, nadagdagan ang kaaway niya, 24 senador. Paano na kayo ngayon hihingi ng pabor sa mga senador? Dahil hindi po malayo na isipin ng mga senador na palibasa presidential insan ng Speaker, kakampi kayo kay Speaker. Lalo na hindi nyo talaga, well, ang problema kasi, si Presidente binatikos na Ang sabi niya, unconscionable. Hindi matanggap ng konsyensya na namimili ng pirma. At bakit siya papayag sa pagbuwag ng Senado samantalang siya ay nanggaling na sa Senado? Pero dahil hindi nga siya pinakikinggan, ito po talaga ang malaking banta sa national security. Baka mag-isip ang militar na dahil hindi na kontrolado ng presidente ang gobyerno, papasok na sila at sila na lang ang mamumuno. Yan po talaga ang kasaysayan ng mga bansa na ngayon po ay nasa liderato ng militar. Thailand, Burma, parehong karatig bansa natin. Pag nakita nila na no one is in charge, dahil ang Speaker ay talagang lantara na sinusuway ang presidente, baka po maisip ng militar na para maiwasan ang gulo, kami na ang mamumuno. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sa totoo lang po, ang people power, bagamat pinagmamalaki natin yan sa buong daigdig, yan din po ay isang military coup. Dahil bumitiw ang suporta ng hukbong sandatahan sa ilalim ng liderato ni Fidel Ramos at ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile doon sa rehimeng Marcos Sr. At nung sila ay pupulbusin na ng hukbong sandatahan na nasa control pa rin ni Fabian Ber, taong bayan ang nagbigay ng proteksyon doon sa ating kasundaluhan. Kaya nga naging people power. But make no mistake po about it, ang militar po ang nagdesisyon na wala nang hawak sa kapangyarihan ang dating President Marcos Sr. Kaya sila nagdesisyon na napapasok kasi na ang militar. Pag meron kasing nakikita silang vacuum, yung no one is in charge, pumapasok ang militar. So ngayon, kapag sinabi ko na dapat patunayan na ni Presidente that he is in charge, dahil pag hindi po niya pinatunayan na siya in charge, na dapat sumunod sa kanya ang presidential insan na si Speaker, na sinusuway siya palagi, yan po ay imbitasyon sa militar na sila na ang mamuno because no one is in charge. At ayaw po natin yan. Doon sa mga nagmamarites kay Presidente, at alam ko naman po na talaga nagmarites kay Presidente na nagdi-distab ang Presidente, ang dating Presidente Duterte. Ano pong sabi sa akin ni dating Presidente Duterte? 2 araw pa lang ang nakakalipas. Yan nga ang kanyang kinatatakutan. Kapag ang tingin ng militar na hindi hawak ni Pangulong Gobyerno, ni Pangulong Marcos ang gobyerno, diyan sila matetem. Gugustuhin ba yan ni Presidente Duterte? Hindi po. Bakit? Yung sariling anak niya mawawalang mandato. Totoo po na kapag ang militar ang gumalaw, baka gawin nilang figurehead
si BP Sara. Pero ang sabi ni dating Presidente Duterte, sasabihan niya si BP Sara, huwag mong tanggapin yan dahil gagawin ka lang nilang puppet. Dahil pag ang militar ang nag-take over, they will call the shots, palamuti lang ang gagawin nilang leader. So ang kanyang talagang suhestyon, pag nagdesisyon ng militar to fill in the vacuum of leadership, huwag tatanggap si Inday Sara. Ibig sabihin, mawawala rin ang mandato ni Inday Sara. Kaya Mr. President, huwag niyo pong paniwalaan yung mga marites na si Presidente Duterte ang nasa likod ng DSTAB. Kung meron man, di ba, pinasinungalingan nyo na wala namang DSTAB. Bakit maniniwala kayo sa marites na meron? Dahil kung susuportahan po talaga ni Presidente Duterte ang DSTAB, tinatanggal din niya ang mandato, hindi lang ninyo bilang isang presidente, kundi ang mandato ng kanyang anak, na paboritong anak bilang vice-presidente. Dahil pag nag-DSTAB po ang militar, they will call the shots. Kukuha sila ng palamuti, but they will control using the barrel of the gun. Huwag po tayong umabot doon. Pero ngayon po, ganyang kaseryoso po ang sitwasyon. Pag hindi nyo pinakita that you are in control, the military po baka mag-isip, no one is control, we will take control as protector of the people. Huwag nyo pong payagan yan dahil kami po naniniwala pa rin sa demokrasya. Kaya nga po, rinirespeto ko mga senador, miski ako'y nabigo sa pagiging senador. Kasi sila, nakakuha sila ng mandato na kinakailangan. Hindi gaya ko. At dapat yun, rinirespeto ng lahat. Ang problema po kasi, nasa saligang batas din ang protektor ng taong bayan ng hukbong sandatahan. So kapag tingin nila na talagang sobra-sobra na ang paglalapastangan ng inyong pinsan sa inyo bilang isang presidente, gagampanan po nila ang kanilang tingin na papel bilang protector. Pero sinasabihan ko po ang mga militar, wag po. Alam ko po, lahat kayo ay nag-graduate sa PMA. Marami po kayo sa inyo, dumaan sa akin, habang kayo po ay nagtitraining para maging general sa pag-aaral ng IHL. Pero iba po talaga ang civilian leadership. Hindi nyo po talaga kakayanin yan. Ang mangyayari po dyan, magdudusa ang taong bayan kapag kayo ang naghimasok sa politika. Pero naintindihan ko po, kapag sa tingin ninyo na wala nang namumuno sa bayan natin, na baka matempt kayo dyan. Pero ang sinasabi ko po, wag po. Hayaan natin ang mga democratic kong mga proseso. Dahil sa tingin ko naman, alam na rin ni Presidente BBM ang pagsuway at pagiging swail ng kanyang pinsan sa kanyang administrasyon. At yan naghahanap na lang kung sinong po pwedeng ipalit. Ang problema, ang dami ring marites labang kay GMA na talagang nung minsan daw ay nagtangkang maghain ng impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Sa tingin ko po marites yun. Pero dahil pinaniwalaan, hindi po pwedeng maging speaker ang PGMA. Ang problema, sino ngayon? Kaya nga po nung break, nag-iisip kami kung sino. Ako, meron akong boto. Ayan. Ano bang Gusto sabi niyo sa bang bolang malaman kristal? kung sino? Babae o lalaki? Well, nagkamali yung boling kristal eh. Nung unang binasok kong boling kristal, sabi babae, sabi, oops, may lawit na ngayon. Lalaki na. Oops! Napakabata. Pogi. Oops! Medyo kamukha ko. Oops! Medyo kasing katawan ko. Ayos, oo. Ikaw ha? Gusto mong ikudita kita? Tawa ka ng tawa dyan, ha? Baka malito sila kung nandyan ba sa camera yun. Sabi ko. Baka mamaya dinidescribe ko yung sarili ko. Abangan na lang. Abangan po sa mga susunod na episodes ng Pulso ng Bayan kung sinong sabi ng crystal ball At ang- ni Kaminyong ang susunod Itim na daw. speaker. Pero attorney, bago lang Calling all advertisers. We may be online. Marami pong nanonood. bago lang tayo sa ibang balita, attorney. Papaano? Anong mangyayari sa speaker kung sakali mang mapapatunayan na dahil nga sa mga petisyon na nakatakdang ang ubalak na ihain dyan sa Korte Suprema na siya ang nasa likod nga nitong mga sinasabing suhol para isulong ang People's Initiative. Ano ang Illegal mangyayari? draft yan.
Yan ay graft at paglabag dun sa Code of Conduct for Public Officials na isinulong ni dating Senate Presidente Jovito Salonga dahil dapat ang mga pamumuno ng taong gobyerno, profesional, may integridad at yan din po ay paglabag at paglabag doon sa sinumpaang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas. Dahil yung pagsusul po para sa pirma, yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Alright. Ang tagal pa, no? Hindi pa pala magbe-break. No? Akala Biglang, ko nga. okay lang na ipagpatuloy pa yung nabanggit. crystal ball ni Senyor Minyong. Oo. Pero gusto niyo bang malaman kung sino sa Sino tingin nga? kong speaker? ha? Lugar na lang. Lugar na lang. Oh. Maraming Dan, nagsasabi. dan, dan. Sino ba yan, attorney? Oo. Anong sabi? Gusto mo wala? Bagamat ito po ay kakalabas lang sa crystal ball. Akala nila Sabi niya, babae. nagkamali ako nung unang biyasa ko, mayroong babae. Oo. Ayaw talaga dun sa babae. Oh, okay. Ito po ay relatively bagito. Aba. Oy. Ito po ay second termer pa lamang. Oh. Okay. Lat- At, oops. Taga Luzon ba ito? Para daw wag magalit ang mga Bisaya. Oy. Bisaya din. Aba, Bisaya pala. Bisaya din ang sabi ng bolang kristal. Eh, Bisaya din yung mga waray. Oh. Kaya nga, para daw wag magalit na nawala ng boses ang mga Bisaya. Bisaya rin ang Bisaya, ipalit. galing din sa Visayas. Nako! Oy. Ano? Naroroon na, nakita ko na. Klaro na Merong ba? O sa kanyang pangalan. Sino? Parang- Ay! Sino? Sino? Merong A sa kanyang pangalan. Oh, at A. Mr. Speaker incoming! Hello! Ibang klase talaga. Parang ano yan eh, Harry Roque. Oo nga, no? Ay, walang, oo nga, meron nga pala A at meron O. Eh, kahit yung full name mo, meron ding H na O yun. Diba? Pero Bisaya kasi partner eh. Eh, Bisaya ba si... Oh, Bisaya ako. Adapted. Oo, Adapted. Oo. Bisaya ako by Nakakaintindi heart. naman ng Oo, Bisaya. Kaya nga nandun ako. So, sinulog. abangan na lang natin. Pit Senyor, di ba? Oo. Baka magtampo ng mga kaibigan ko sa Kalibo na hindi ako nagpupunta ng ati-atihan kasi sabay eh. Ang hirap, isa lang pwede mong puntahan eh. Pero dati, kumakanta ko dyan Oo. sa Kalibo, doon sa official program. Ako, official rocker ng Kalibo. Baka sa susunod na taon po, dyan naman ako kakanta uli ng aking mga rock songs, sa mga aking mga River Maya. Di ba? Maraming mga nagtatanong dito, attorney, kung ano ba ang mga magiging ganap dun sa Davao City. Ang alam ko, Pupuntahan. prayer rally yun. Prayer rally. Magdadasal kami laban sa mga puwerso ng Diablo na nais babuyin ng ating Pati rin saligang yung bataan. transparency, isusulong din. At Kumbaga. transparency sa gobyerno. Kasi nga, sa paglilin lang, hindi tinataguyod ang transparency. At saka syempre, yung pananagutan sa gobyerno. Oh. So, hindi po yung political rally, yan po ay prayer vigil. Ayan. Eh, kailangan Okay, natin yan. Sa naniniwala panahon po ngayon. kami. Ito. Naniniwala po kami sa kapangyarihan ng panalangin. Oh, yes. At siyempre mananalangin na Importante. kami para magkaroon ng isang Bisayang speaker. At saka,